Mabilis na lumipas ang mga oras at dumating na ang grupo nina Elisa sa airbase ng Ziyang City. Nilapitan ni Lucy ang nag-aalala na si Catherine at masaya na nagsabi makikita na daw nito si Louis Feng na matagal na nitong nais makita, kaya bakit pa ito nalulungkot at walang imik. Sumagot naman si Catherine na masyado lang daw siyang kinakabahan kaya siya nagkakaganito. Pinakalma naman ni Lucy ang kanyang kaibigan dahil baka lalo pa itong kabahan kung makakausap na nito si Louis Feng. Umiyak na lang di Catherine at wala nang nasabi pa. Biglang napunta ang eksena sa kastilyo ng ating bida, sa loob nito ay masaya na binati ni Louis Feng ang mga pagdating ni Elisa at Leia. Ngunit maangas lang na nagtanong si Leia kung may nais pa daw itong iutos. Kung wala na daw ay babalik muna siya sa bundok. Samantala si Elisa naman ay magalang na yumuko bilang pagbibigay respeto sa ating bida, at nagsabi na nagawa nila ang kanilang misyon. Maging si Lucy na prinsesa ay nagbigay-pugay kay Louis Feng at nagpasalamat ito sa pagliligtas nito sa kanya. Pati ang dalawang mag-ama ay nagpasalamat kay Louis Feng, nagpakilala sila na galing sila sa lahi ng mga duwende. Muli pang nagsabi si Yili na pinapangako niya na tutulong sila sa kastelya ng buo nilang lakas sa hinaharap. Masaya naman na nagtanong si Louis Feng kung mga kaibigan din daw ba sila ni Miss Lucy. Wala naman daw anuman yun dahil maliit na bagay lang ang nagawa niya. Sa isipan ni Louis Feng ay naglalaro sa kanyang isipan dahil ang duwende ay magagaling sa pagpapanday kaya inaasahan niya na makikita ito. Si Catherine naman ay namumula at paputok-putol na nagsalita at nagpapasalamat ito sa pagliligtas nito sa kanya. Masaya naman na nagsabi si Louis Feng na maligaya daw siya na makita muli si Miss Catherine, tinanong niya pa ito kung maayos lang daw ba ito. Dahil sa presensya ni Louis Feng ay makikita natin ang reaksyon ng in love na si Catherine at kinikilig na nagsabi sa kanyang isipan na pati daw si Louis Feng ay masaya na makita ako. Dahil dito ay tuluyan ng tinamaan ng palaso ni Cupido si Catherine at kaagad na itong nawalan ng kamalayan sa sobrang kilig. Ngunit sa kabutihang palad ay nasalo ito ni Lucy kaya nag-aalala itong nagtanong kay Catherine kung ano daw nangyari. Pati si Louis Feng ay nabahala sa nangyari kay Catherine. Subalit nagsalita si Catherine na okay lang daw siya at medyo nahilo lang siya ng kaunti. Kaagad naman nag-utos si Louis Feng kay Annie na kailangan daw magpahinga ng kanilang mga bisita dahil sa pagod sa biyahe, at magpaluto daw ito sa kusina ng masarap na pagkain para makakain na din sila. Masaya naman na sumang-ayon si Annie sa sinabi ng ating bida. Maya-maya pa ay sinabihan na nina Annie ang kanilang mga bisita na sumunod sa kanya dahil ihahatid niya sila sa kanilang mga silid. Nagpasalamat naman si Yili. Samantala si Jones naman ay niyaya na nito si Lucy na umalis na daw sila. Sumagot naman si Lucy na maghintay lang daw muna ito ng kaunti. Ilang sandali pa ay masigasig na nagsalita si Lucy na kailangan daw niya makausap si Louis Feng ng pribado dahil may mga mahahalagang bagay siya na dapat sabihin sa kanya. Sabay-sabay naman na lumingon sina Louis Feng dahil sa pagsalita ni Lucy. Sumang-ayon naman ito sa nais ni Lucy dahil pati din daw siya ay may mga nais sabihin sa prinsesa. Nalipat ang eksena sa patay-sindi na ilaw, kaya nahihilo na si Elisa sa patay-sindi na ilaw at nagpahayag kay Yuffie na tigilan na daw nito ang paglalaro. Pinaglalaroan pala ng bata ang switch ng ilaw at namamangha ito dahil ang ilaw daw ay napakaliwanag kaysa sa apoy, kumislap pa ang mga mata nito dahil nakamamangha daw talaga ito. Samantala habang nakahiga si Catherine ay nagsabi si Elisa sa makulit and bata na matulog na daw ito dahil tulog na daw si Catherine. Hindi naman sumunod ang bata at muling nagtanong kung sasabihin daw kaya ni Louis Feng ang patungkol sa electric light. Na ito, dahil talagang curious lang daw siya sa bahay na ito. Mabilis naman na sumang-ayon si Elisa para matapos na ang usapan at matulog na daw ito bukas na lang daw nito itanong. Samantala Catherine ay hindi pala tulog at namumula ang pagmumuka na nag-iisip dahil sa kanyang nagawa ngayon at masama ang kanyang naging performance. Marami pang gumugulo sa isipan ni Catherine dahilan para lalong sumakit ang ulo nito sa sobrang daming mga iniisip patungkol sa ating bida. Dahil dito ay kaagad na itong bumangon at biglang naisip nito kung bakit daw kinakausap ni Lucy si Louis Feng ng pribado. Nagtanong pa ito sa kanyang isipan kung bakit daw sumagot si Louis Feng kanina na may nais din sabihin si Louis Feng kay Lucy. Hindi naman kaya, naputol na ang pagiging praning ni Catherine dahil ang eksena ay napunta sa labas ng silid kung saan naruroon sina Mina, Jones, at Annie. Habang tahimik lang sina Jones at Mina,
Kapansin-pansin naman ang pagiging balisa ni Annie dahil hindi ito mapakali. Sa pinaggagawa ni Annie ay inutusan ni Mina na tumigil na daw ito sa paglakad dahil nahihilo na siya sa pinaggagawa nito. Humingi naman ng tawad si Annie. Pero biglang nasabi ito kay Mina na may pagtataka dahil si Louis Feng daw at si Lucy ay nasa isang pribadong pag-uusap, hindi daw ba nais malaman ni Mina ang kanilang usapan. Isang salita lang ang nabanggit ni Mina at ito ay, well. Ilang sandali pa ay sabay nang nagpintig ang mga tainga ni Mina at Jones. Nagkatinginan naman sina Jones at Mina na tila sabay nila itong naririnig ang pag-uusap ng dalawa. Naku, kung ganito ang pandinig ni Annie ay tiyak na labis itong magagalit kung maririnig ang bembangan ni Mina at Louis Feng. Balik tayo sa kwento, nakita ni Annie ang reaksyon ng dalawa kaya kinakabahan itong nagtanong sa dalawa kung ano daw nangyayari. Seryoso naman na sumagot si Jones na nag-uumpisa na daw na mag-usap ang dalawa sa loob ng silid. Samantala ang kwento ay napupunta sa loob ng silid kung saan ay nag-usap sina Louis Feng at Lucy. Kaagad magsalita si Lucy at seryoso itong nagsabi na ayon sa kanyang narinig ay naririto na daw ang ika-4 na prinsipe sa kanluran. Tumungo naman si Louis Feng at sumang-ayon dito, mayroon na daw pinadala na tao ang prinsipe at iniimbitahan siya nito. Naging seryoso naman si Lucy at nagsabi na kilala niya ang kanyang kapatid, bago mamatay ang hari at napabalitang naghahanda ito ng mga pribadong sundalo dito sa kanluran para magrebelde. Bukod pa dyan ay may balak itong sakupin ang mga mauunlad na lungsod kabilang na dito ang Ziyang City. Muli pa itong nagsabi na batid niya na hindi tatanggapin ni Louis Feng ang imbitasyon kaya may nalalapit ngayon na isang laban. Nakangiti naman na sumagot si Louis Feng na tama daw si Lucy dahil hindi niya tinanggap ang imbitasyon ng prinsipe, at sa kanyang ugali ay ayaw niya na maging sunod sa ng kahit na sino. Si Lucy naman ay nag-aalala dahil hindi basta-bastang isusuko ng prinsipe ang Ziyang City dahil nais niyang sakupin ang buong capital city. At kung magkagayon ay sa Ziyang City siya kukuha ng pera at ng kapangyarihan ng tao. Kaya nais niya na sa ngalan bilang isang prinsesa ay nais niya na maghanda si Louis Feng ng mga kawal para labanan ang kanyang kapatid. Sa sinabi ni Lucy ay nag-alangan si Louis Feng dahil wala naman daw siya koneksyon sa prinsesa at hindi naman daw sila lubusan na magkakilala o malalim na magkaibigan para masabi niya ito. Naging galit naman ang tugon ni Lucy at nagpahayag na nais niya na may gawin si Louis Feng sa kanya. Maya-maya pa ay naging seryoso ito at galit na nagsabi na tulungan daw siya ni Louis Feng na patayin ang kanyang kapatid na si Prinsipe Lucia at kunin ang lahat ng mga bagay na pagmamayari niya. Sumagot naman si Louis Feng na tutulong siya na hulihin nila ang kanyang kapatid, pero bago yan ay nais niya muna na humingi din ng pabor sa iyo. Nagtaka naman si Lucy at nagtanong kung ano naman daw iyon. Seryoso naman na sumagot si Louis Feng na nais niya na sakupin ang buong kanluran, pero nakahadlang sa kanyang plano ang ika-4 na prinsipe. Hindi niya na kailangan na magbigay sa kanya si Lucy ng mga tauhan. Ang tanging nais niya ay gagamitin niya ang reputasyon at pangalan ng prinsesa para mabilis niyang mapalawak ang kanyang masasakop. Bukod pa dyan ay didagdag niya na ikalat ang mga masasamang gawain ng mga kapatid niyang mga prinsipe. Sa narinig ni Lucy ay hindi ito nag-atubili at kaagad na ding pumayag sa nais ni Louis Feng, kaya sa araw na ito ay opisyal na silang magkasangga. Ilang sandali pa ay kaagad nang nagkamayan ang dalawa hudyat sa maayos na pag-uusap. Nalipat naman ang kwento kay Annie na nakasandal ang tainga nito sa pinto at nagsabi na wala daw siyang narinig sa mga napag-usapan sa loob. Napansin naman ni Mina ang pinaggagawa ni Annie kaya sinabihan niya ito na para daw itong baliw sa kanyang pinaggagawa. Hindi naman pinansin ni Annie bagkos ay nagsabi ito na kung bakit daw ang tagal mag-usap ng dalawa sa loob. Ngunit bigla na din ito ng mamotla dahil bumukas na ang pinto ng silid. Maya-maya pa ay tumama ang kanyang pagmumukha sa mga abs ni Louis Feng dahilan para makapagbuntong hininga na lang ito sa kahihiyan. Ilang sandali pa ay nagtanong si Louis Feng kay Annie kung ano daw ginagawa nito. Namumula naman na sumagot si Annie na wala naman daw master. Dahil dito ay inutusan niya si Annie na ilagay daw sa front page ng dyaryo ang balita na ang prinsesa na si Lucy ay suportado ang Ziyang City, ipakalat ito sa buong lungsod at maging sa karatig na lungsod. Sumang-ayon naman si Annie, pero nagtanong ito kung ito daw ba napag-usapan nila sa loob ni Lucy. Mabilis naman na sumagot si Louis Feng na oo. Nang marinig ito ni Annie ay kaagad na itong umalis at namumula na nagsabi na sasabihin niya daw sa staff ng dyaryo na ihanda na ang inutos nito.
Samantala napansin naman ni Lucy ang mga ikilos ni Annie, kaya nagsabi siya na tila defensive daw sila sa kanya. Ang tingin ng orc na iyon sa kanya ay isang mang-aagaw ng prinsipe na gusto niya. Sa sinabi ni Lucy ay nagtanong si Jones kung wala daw ba itong gusto kay Louis Feng. Sa tanong ni Jones ay namumula na tumanggi si Lucy dahil hindi daw siya mag-akto ng ganyan. Kasabay nito ay agad nang iniwan ni Lucy ang nagtaka na si Jones, nasabi na lang ni Jones na ganun daw pala ang reaksyon kung hindi nito gusto ang isang tao. Samantala ang eksena ay bumalik sa Somalia City kung saan ay masaya na nagsalo-salo ang mga tungaw sa hapagkainan. Habang masaya ang mga ito ay biglang bumukas ang pinto at sumigaw ang isang nilalang na nagsabi na masama daw. Ang nilalang na dumating ay ang bakulaw na si Viscount Lee. Naiirito naman na sinabihan si bakulaw na bastos daw ito dahil hindi naman daw siya masama. Kaagad naman humingi ng tawad si bakulaw na ang ibig niya daw sabihin na may masamang balita daw. Tumingin pa ito sa kanyang amo na nagmadali siyang bumalik dahil kay Louis Feng. Nabahala naman na nagtanong si Tungaw kung ano daw nangyari kay Louis Feng. Kaagad naman sinabi ni bakulaw na itong si Baron Louis Feng ay tumanggi sa imbitasyon ng prinsipe, nagpasabi pa daw ito na ang prinsipe daw ay isang. Sumigaw naman ang prinsipe na sabihin daw nito sa kanya. Nahihiya naman na nagsabi si bakulaw na sabi daw ni Louis Feng na ang prinsipe daw ay isang taunan na aso, at hindi daw karapat-dapat ang kanyang loyalty sa iyo. Sa narinig ng Tungaw ay nagalit ito ng husto at sumigaw kung nais na daw ba ni Louis Feng ng maagang kamatayan. Naging madilim pa ang pagmumukha nito at muling tinanong si bakulaw kung talagang sinabi daw ito ni Louis Feng. Muli namang sumang-ayon si bakulaw dahil nadinig niya ito mismo. Sa narinig ni Tungaw ay tinatawag nito si Count Puli na kaagad din naman tumugon. Sumigaw naman muli ang prinsipe at inutusan si Count Puli na ipadala daw ang kanilang mga kawal sa walang hiya na barong iyon. Mabilis naman na sumang-ayon si Count Puli at gagawin niya daw ang pinag-uutos nito. Ngunit biglang ngumiti ito dahil sinasabi nito kanyang isipan na sa wakas daw ay maipaghiganti na niya ang kanyang mga anak. Samantala kinagabihan ay pinaulan ng mga dyaryo ang iba't ibang mga lungsod sa kanluran at galing ang dyaryo sa lungsod ng Ziyang City. Isa na nga dito ay ang lungsod ng Somalia kung saan namamalagi ang ika-4 na prinsipe. 2 Viscount ng lungsod ang nakabasa sa nasabing balita sa dyaryo. Kaya nagtanong ang isa kung tunay naman daw kaya na may ilang libo ang kawal ng lungsod ng Ziyang City. Sumagot naman ang kausap nito na hindi nila masabi ito sa ngayon, pero kung totoo man ito ay hindi nagkakalayo ang puwersa ng Ziyang City sa puwersa ng ika-4 na prinsipe. Muli namang nagsabi ang isa na kailangan na niya muna na bumalik sa kanyang nasasakupan baka magkaroon ng digmaan sa dalawang ito. Nagsabi naman ang kausap nito na huwag daw itong magmadali at hintayin nila ang gagawing aksyon ng ika-4 na prinsipe. Samantala ipinakita sa larawan ang nasa front page ng nasabing dyaryo, nakasaad dito na ang capital city ay nasa kaguluhan ngayon. At ang unang prinsipe ay isang mang-aagaw ng trono. Ang ika-4 naman na prinsipe ay may balak na hatiin ang buong nasyon, at tumakas na daw ito patungo sa kanluran. Ang isang nakasulat ay si Baron Louis Feng ng Ziyang City ay may hukbo na aabot sa mahigit sa 1,000 na mga kawal na ipinagkaloob ng prinsesa na si Princess Lucy para patayin ang mga rebelde. Umabot na din ang balita sa prinsipe, kaya hinamplas nito ang lamesa sa sobrang galit at nagtanong kung bakit naroon daw si Lucy sa Ziyang City. At ano naman daw ang dahilan nito at bakit sinuportahan nito ang lungsod na ito? Sumagot naman si Count Puli na nagpadala na daw ito ng tao para malaman nila ang patungkol sa balita na yan, kaya pagtuunan muna nila ng pansin sa ngayon ay ang mga noble na nais mag-trahidor sayo. Sa sinabi ni Count Puli ay nagalit si Tungaw dahil unahin daw nila sina Louis Feng at si Lucy, bayan daw nila ang mga lokal na mga noble na yan. Dagdag pa nito na kailangan na nilang ihanda ang kanilang puwersa patungo kina Louis Feng at Lucy, pagkatapos ay saka na nila isunod ang mga noble na yan. Samantala ang mga pahayag ng prinsipe ay ikinabahala ito ni Count Puli dahil masyado pa daw maaga ang pagpakikipaglaban dahil wala pa silang sapat na mga resources. Lalong nagalit si Tungaw dahil maliit lang daw itong problema, habang patungo sila sa Ziyang City ay nangangalap sila ng mga resources sa madadaan nilang lungsod. Seryoso pa itong nagsabi na kung hindi sumunod sa nais nila ang mga Castellian ay agaran nila itong patayin. Wala namang pag-aalinlangan na sumang-ayon si Count Puli sa nais ng prinsipe.
Ilang sandali pa ay kaagad nang kumilos ang hukbo ni Count Puli at ating makikita na lumabas na sila sa Somalia dala ang maraming mga kawal. Samantala nag-aalala naman na nagtanong si Viscount Lip kay Count Puli kung makakaya kaya nila na manalo sa digmaan na ito. Seryoso naman na tumingin si Count Puli at nagsabi na wala silang magagawa dahil utos daw ito ng prinsipe. At ang patungkol sa balita ay kung totoo man iyon ay isa sa prinsesa at prinsipe ang matitira at makaliligtas sa gulong ito. Ngumiti naman na nagsabi si Viscount Lip na masyado lang daw siya na nag-alala ng husto, pero sa kanyang palagay ay mananalo sila dito. Maya-maya pa ay nag-utos na si Count Puli na simulan na nila ang paglalakbay patungo sa Xiang City, na kaagad naman sinang-ayunan ni Viscount Lip. Ang ating kwento ay napupunta sa kastilyo ng Xiang City kung saan na nakikiusap si Catherine kay Louis Feng na bigyan daw siya ng gagawin dito sa kastilyo. Nagbiro naman si Louis Feng na bitawan daw ni Catherine ang kanyang braso baka daw naputol ito kahahatak niya. Napansin naman ni Yafi at Elisa ang kakaibang kinikilos ni Catherine kaya nagduda si Yafi na kagabi pa daw iba ang mga kilos ni Catherine, ano daw kaya nangyari sa kanya. Maging si Elisa ay nagtaka din daw siya sa kilos ng kanyang kaibigan. Seryoso naman na nagsabi si Catherine na sana ay bigyan daw siya ng gagawin ni Louis Feng kahit gaano man ito kahirap ay masaya niya itong gagawin. Sa isipan ni Catherine ay nagsabi na mga sablay daw ang kilos niya kahapon, kaya dapat gumawa daw siya ng ikatutuwa ni Louis Feng ngayong araw. Sa sinabi ni Catherine ay nagbuntong hininga si Louis Feng at nagtakang tinanong si Catherine kung bakit daw kailangan pa nitong magtrabaho. Hindi daw ba ito masaya na manatili dito sa kastilyo? Nalungkot naman si Catherine sa pahayag ni Louis Feng, masaya naman daw siya tumira dito, kaso halos lahat daw ay may mga gawain maliban sa kanya. Kaya iniisip niya sa kanyang sarili ay isa siyang inutil at walang silb. Habang malungkot si Catherine ay nagsabi si Louis Feng na kung saan daw ba ito magaling. Sa isipan ni Louis Feng ay nagsabi ito na itong si Miss Catherine ay masyadong tamang hinala. Sa narinig ni Catherine ay muling bumalik ang sigla at nagsabi na magaling daw siya sa wala. Nagbuntong hininga naman si Louis Feng at nagsabi na mayroon daw itong alam at nakalimutan lang daw nito kung saan siya magaling. Kaagad naman nagtanong ni Catherine kung ano daw ba iyon. Kaagad naman sinabi ni Louis Feng na magaling ito sa musika. Masaya naman na naaalala ni Catherine na oo nga daw pala magaling siya magtugtog ng lute. Dahil sa sinabi ni Catherine ay sinabi ni Louis Feng na bibigyan niya daw ito ng trabaho. At sana ay tanggapin nito ang trabaho bilang isang chief musician dito sa lungsod ng Xiang City at kailangan daw nitong gumawa ng kakaibang banda. Pagkatapos ay dapat kailangan nitong magsagawa ng concert sa lungsod ng Xiang City ng madalas. Kaya muli nitong tinanong si Catherine kung papayag daw ba ito sa kanyang alok. Sa mga sinabi ni Louis Feng ay sabay-sabay naman na nagtanong ang mga dilag kung ano daw ba ang tinutukoy ni Louis Feng na music band. Pinaliwanag naman ni Louis Feng na palaging magkasama sa pagprotekta ng lungsod o bansa ang sundalo at ang musika. Kaya kung makagagawa ng sariling banda si Miss Catherine ay tinitiyak niya na magiging maayos palalo ang pagprotekta ng mga sundalo sa kanilang lungsod. Sa narinig ni Catherine ay masaya ito dahil malaking gampanin pala ang musika sa kanila. Kaya tinatanggap niya na daw ang trabaho na ito. Dahil dito ay masaya nang sinabi ni Louis Feng na maayos na daw ang lahat kaya siya daw ang kauna-unahang tagahanga ng banda na itatayo nito. Masaya naman silang lahat sa pahayag ng ating bida. Maliban lang kay Yafi na hindi masaya at tila may nais ding sabihin. Napansin naman ni Elisa ang pagiging malungkot ni Yafi, kaya sinabihan niya ito na sabihin ito ang kanyang mga hiling kay Lord Louis Feng wala naman mawawala kung susubukan niya ito. Nakangiti naman na sumang-ayon ang maliit na bata sa pahayag ni Elisa. Kaya kaagad na din itong seryosong nagsalita at sinabi niya kay Louis Feng na sana daw ay turuan siya nito kung paano gumawa ng air balloon, dahil nais niyang magpunta sa Oli Kingdom para hanapin ang kanyang nanay. Nalungkot naman si Louis Feng sa narinig at pinaliwanag nito kay Yafi na ang lipad daw ng mga air balloon ay maikling distansya lang, kaya ikinalulungkot niya na hindi daw aabot doon sa Oli Kingdom ang lipad ng isang air balloon. Sa narinig ni Yafi ay naging malungkot ito at tinanggap ang mga pahayag ng ating bida. Subalit nakangiti naman si Louis Feng nagsabi sa bata na huwag na itong malungkot, dahil kahit hindi kaya makalipad ng malayo ang air balloon ay mayroon siyang isang plano para makalipad ang isang bagay patungo sa Oli Kingdom.
Pinaliwanag ni Louis Fang na ang plano niya ay gumawa ng isang eroplano na pwedeng lumipad ng malayuan nang sa ganun ay makita nito ang kanyang nanay. Biglang bumalik sa sigla ang maliit na bata at masaya itong nagsabi na kung tunay daw na iyon. At pwede daw ba niya makita ang bagay na nais nitong gawin. Nakangiti naman na inutusan ni Louis Fang si Annie na ibigay daw nito kay Yuffie ang libro, na kaagad naman sinang-ayunan ito ni Annie. Mabilis naman na iniabot ang nasabing librero ay bakas sa mukha ng bata ang pagkamangha. Pinaliwanag naman ni Louis Fang na ang tawag daw sa bagay na yan ay magic machine at kung magagawa niya daw iyan ay posibleng matutupad ang kahilingan nito. Sa isipan ni Louis Fang ay ang batang si Yuffie ay magaling daw na panday ayon kay Lucy, kaya sa hinaharap ay kayang gawin ng batang ito ang nasa libro. Habang yakap ng bata ang libro ay masaya itong nagsabi na gagawin niya daw ang lahat ng kanyang makakaya para sa proyektong ito. Masaya din naman na nagsabi si Louis Fang na kung may katanungan daw ito ay huwag mag-atubiling lumapit sa kanya dahil magkakasama naman sila dito sa kastilyo. Ngunit si Lucy ay seryosong nagtanong kay Louis Fang kung ano naman daw ang plano nila sa kanyang kapatid na ang ika-4 na prinsipe. Kailangan na daw nila itong pag-usapan ngayon. Nagsabi naman si Louis Fang na saka na lang daw muna nila ito pag-usapan dahil ngayon daw ang opening ng Gold Coin Supermarket. Sa narinig ni Lucy ay nadismaya ito at hindi makapaniwala na may ibang gagawin daw pala si Louis Fang. Mabilis na lumipat ang eksena sa sinasabing Gold Supermarket ng ating bida. Sa labas ng pamilihan ay maraming mga tao ang nakaabang na tila naghihintay sa pagbubukas nito. Sa loob naman ng nasabing supermarket ay naruroon ang ating mga bida na abala sa paghahanda nila sa kanilang bagong negosyo. Maliban na lang kay Annie na pinagmamasdan ng mga lollipop dahil ngayon lang daw niya nakita ang mga ganitong lollipop at hindi niya pa natikman. Habang naglalakad sina Louis Fang at si Miss Lucy ay napatanong ito kay Louis Fang kung bakit daw nagtayo pa ito ng isang ganitong tindahan. Napansin niya daw na halos parehas lang naman ang mga paninda dito at doon sa kanilang big market. Sumagot naman si Louis Fang na may malaking rason daw siya kung bakit niya ito itinatag. Habang hawak ni Louis Fang ang price tag ay nagtanong si Lucy na parang mas mataas ang presyo ng mga paninda dito kumpara sa big market. Nakangiti naman na sumang-ayon si Louis Fang dahil talagang mataas ang presyo sapagkat pinaganda nila ang mga packages ng bawat produkto. Napansin naman ni Lucy kaya muli itong nagtanong na kaya naman din daw ito gawin sa big market ang mga ganito, tama daw ba? Pinaliwanag naman ni Louis Fang na ang big market ay para sa mga ordinaryong mga mamimili, subalit ang supermarket naman na ito ay para sa mga mayayaman na mga customer. Kaya para mahikayat bumili ang mga customer ay pinaganda niya ang mga packaging ng bawat produkto na talagang medyo mamahalin ang quality ng paninda. Pinagmamasdan naman ni Lucy ang mga paninda at sumang-ayon ito dahil tunay daw na magugustuhan ito ng mga maharlika. Nakangiti naman si Louis Fang at sinabi na ang kanyang target ay makapanghikayat ng mga maharlika sa mga darating na panahon gamit ang Gold Coin Supermarket na ito. Sa narinig ni Lucy ay nabahala ito dahil tila nakikita ni Louis Fang ang hinaharap ng kanyang supermarket na maayos na ideya. Kaya malungkot itong nagsabi na ang ika-4 na prinsipe ay tiyak niya na patungo na sa kanila at hindi man lang sila naghanda sa parating na digmaan. Sa nakita at narinig na pag-aalala ni Lucy ay nakangiti si Louis Fang na nagsabi na huwag itong mag-alala dahil napaghandaan na niya ang lahat ng mga ito dati pa kahit wala pang plano ang ika-4 na prinsipe na sakupin sila. Dagdag pa nito na hindi niya bibiguin ang pangako niya kay Miss Lucy at walang mga sundalo ng ika-4 na prinsipe na makakapasok sa kanilang teritoryo. Maya-maya pa ay tumingin na si Louis Fang sa isang empleyado na sisimulan na daw nila ang pagbubukas ng supermarket, na kaagad naman sinang-ayunan ng nasabing empleyado. Subalit sa likuran ni Louis Fang ay ang nababahala na si Lucy at nagsabi sa kanyang isipan na wala na daw siyang magagawa kundi magtiwala na lang kay Louis Fang. Ang eksena ay napunta sa isang matanda na masaya na naglalakad sa lungsod, habang nakangiti ito ay nagsabi na ilang araw na daw siya dito sa lungsod ng Ziyang City at hindi man lang siya inaabot ng pagkainip dahil napakaganda ng lungsod na ito. Ang nilalang na ito ay si Viscount Gamboff na siyang Castellan ng Michelle City. Ilang sandali pa ay nakita niya ang mga tao na nakaabang sa Gold Coin Supermarket at tila naging curious ito sa mga nakikita niya. Kaya hindi na siya nag-atubili at lumapit na ito sa nasabing lugar. Kaagad siyang nagtanong sa tao na naroon kung anong kaganapan.
Masaya naman ang tao at nagsabi na ang Gold Coins Supermarket ay bubuksan daw ngayon ng kanilang Lord Louis Feng. Sinabi pa nito na ayon daw sa kanilang Lord Louis Feng ay may mga bagong imbensyon na paninda ang nasabing supermarket na hindi pa daw nila nakikita. Sa narinig ni Viscount Gamboff ay napaisip ito dahil ibang mga bagay daw ang mga naririto kaya napagpayahan niya na susubukan niyang pumasok upang magmasid doon. Kaya kaagad na siyang pumasok at kanyang nakita ang kaayusan ng supermarket na tila kumikislap sa magagandang mga paninda na naruroon. Makalipas ang ilang sandali ay napunta na sa loob ang Castellian at kaagad nitong nakita ang milk tea kaya namangha. Ito at kaagad nang bumili ng 2 piraso. Nadaanan naman nito ang 2 mga maharlika na nag-uusap patungkol sa mga biscuit ng mga military na pina-improve pa daw at dito lang sa tindahan na ito nabibili. Kaya nang marinig ito ng Castellian ay napaisip muli ito dahil ang militar biscuit ay mahalaga. Subalit pina-improve pa daw ito kaya nais niyang bumili nito, kasabay nito ay kumukuha na ito ng nasabing produkto. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay may isang nilalang na nagsabi kay Viscount Gamboff na naririto din daw pala ito sa Ziyang City. Nagsabi pa ito na tila hindi daw nito pinapansin ang paanyaya ng ika-4 na prinsipe sa kanya, ang nilalang na ito ay si Viscount Ginny na siyang Castellian naman ng Mars City. Nakilala naman ito ni Viscount Gamboff kaya nagbuntong hininga ito sa kanyang narinig, nagsabi ito na matagal na daw siya dito sa kanluran at ayaw niyang sumunod sa mga gusto ng ika-4 na prinsipe, kaya daw siya naririto sa Ziyang City upang mamasyal at wala nang ibang dahilan pa. Sa mga narinig ni Viscount Ginny ay nakangiti ito at nagsabi na siya din daw ay naririto sa maunlad na lungsod na ito upang mamasyal at nais niya sana matuto sa mga aktibidad kung paano ang mga plano ng lungsod na ito. Habang pinagmamasdan nila ang ating bida ay nagtatanong si Viscount Ginny kung ano daw ang nasa isip ng Castellian ng Ziyang City upang tanggihan ang imbitasyon ng ika-4 na prinsipe. Nakangiti naman na sumagot si Viscount Gamboff na sa kanyang palagay ay ang dahilan nito ay ang pride ng isang genius na tao. Ngunit nagbuntong hininga ito dahil patuloy pa rin daw na inuuna ng Louis Feng ang pag-asikaso ng supermarket na ito at hindi daw nito alintana na ang ika-4 na prinsipe ay papunta na dito sa Ziyang City upang sakupin ito. Dagdag pa nito na alam niya si Louis Feng ay magaling sa pag-manage ng isang lungsod, subalit nang hihinayang lang siya dahil wala daw magagawa ang lungsod na ito upang protektahan ang mahigit ilang libo na mga sundalo ng ika-4 na prinsipe na patungo na dito. Sumang-ayon naman si Viscount Ginny sa sinabi ng kanyang kausap, at nagsabi na ayon sa kanyang nasagap na balita ay darating ang hukbo ng ika-4 na prinsipe sa loob ng 2 araw. Kaya bago dumating dito sa lungsod ang hukbo na iyon ay dapat makaalis na sila dito at makabalik sa kanilang mga lungsod. Samantala napansin naman ni Annie ang mga presensya ng 2 Castellian, kaya lumapit ito kay Louis Feng at nagsabi na naririto daw ang 2 Castellian ng Michelle City at Mars City. Tinanong niya si Louis Feng na kung aanyayahan daw ba nila ito para makapag-usap sila. Kaagad naman sumagot si Louis Feng na huwag daw ngayon dahil baka isipin ng mga ito na baka lalapit lang sila para humingi ng tulong. Ilang sandali pa ay may tumawag kay Louis Feng na napatingin siya sa taong iyon. Ito pala si Boy Peklat at kaagad na itong lumapit kay Louis Feng at bumulong na ayon sa Sky Team ay nakita nila ang papunta na hukbo ng ika-4 na prinsipe. At ayon sa kanilang pag-analisa ay makakarating ang hukbo na ito sa loob ng 3 araw. Nakangiti naman si Louis Feng sa kanyang narinig dahil tila may nais ng isang digmaan. Kaya inutusan niya si Annie na magpatawag ng isang pagpupulong sa mga direktor ng digmaan. Sa narinig ni Annie ay masigasig itong sumang-ayon sa utos ng kanyang Lord Louis Feng.